Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim na kauwi ng puso at bato sa mga nakatatanda. Nagsimula ang lahat ng tumuno ang ambulansya bandang 2:00 ng madaling araw. Si Ginang Elena Reyes, 71 taong gulang, ay dinala sa emergency room na may irregular na tibok ng puso, maputlang muka, at malamig na kamay na mahigpit na nakakapit sa stretcher. Nang hawakan ko ang kanyang kamay upang suriin ang pulso, ang unang sinabi niya sa akin ay hindi tungkol sa sakit o kung gaano kalala ang kanyang kalagayan. Aniya, sa mahirap na pahinga, Dok, patatas lang naman po ang kinakain ko, ilang dekada ko na po yan ginagawa. At doon ko nalaman na ito na naman ay isa pang kaso. Hindi alak, hindi sigarilyo, hindi fast food o street food ang may sala, kundi ang isang bagay na pinaniniwalaan ng kanyang pamilya na mabuti para sa kalusugan, ang patatas, na aktibong binibili pa ng kanyang maanak para kainin niya sa halip na kanin tuwing umaga. Ako si Dr. Renato Bagani, isang nephrologist na may higit sa 35 taong karanasan sa mga malalaking ospital. Sa loob ngang 35 taon na iyon, nakaharap ko ang libu-libong pasyente. Ang hindi ko matiis na manahimik ngayon ay hindi ang malubhang kaso ngang sakit dahil sa komplikadong pamumuhay, kundi ang makaso ngang sakit na nangyayari dahil sa paniniwala ngang matao sa isang bagay na mali. Ang kwento ni Ginang Reyes, na ibabahagi ko ngayon sa inyo mula simula hanggang wakas, ay maaring makita ang anino ngang inyong sarili o ngang pinakamamahal ninyo. Bago ako magpatuloy, subukan ninyong isipin kung kailan ang huli ninyong pagsusuri sa kidney function. Hindi lang yan general check-up, kundi blood test na may creatinine at GFR, glomerular filtration rate, calculation. Kung kailangan ninyong mag-isip ngang higit sa 5 segundo at hindi pa rin ninyo matandaan, iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyong tapusin ang video na ito. At kung mayroon kayong kapamilya na kumakain ngang patatas araw-araw at hindi pa alam ang mga sasabihin ko, hayaan ninyong panorin din nila ang video na ito. Ngayon, hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol kay Ginang Reyes. Hindi mula sa gabing iyon ng ambulansya, kundi mula sa ilang buwan bago iyon, mula sa oras na nagsimula ang lahat ngunit walang nakapansin. Si Ginang Elena Reyes ay nakatira sa probinsyang Laguna, sa isang maliit na bahay na may hardin. Siya ay 8 taon nang retired. Dati siyang elementary school teacher, buong buhay ay nagtuturo sa mga bata ng pagbabasa at pagsusulat. May ugali siyang gumising ng maaga mula pa noong nagtuturo pa siya. Ngayong retired na, ganun pa rin. Gumigising na siya ng 5:00 ng umaga, dinidiligan ang kanyang halaman, pagkatapos ay naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom nga alak, at hindi kumakain ngang maraming pritong pagkain o mamantika. Madalas siyang pinupuri ngang kanyang mga kapitbahay bilang ang pinakamapag-alaga sa kalusugan sa kanilang lugar. Halos 1 taon na ang nakalipas, nagsimulang marinig ni Ginang Reyes ang tungkol sa patatas. Sa TV, sa telepono, madalas siyang pinapanood ng kanyang anak nga video tungkol sa patatas. Sinasabi sa lahat na ang patatas ay mabuti para sa puso, para sa bituka, at para sa mga nakatatanda. Madalas na rin siyang kumakain kung patatas mula pa noong bata siya, ngunit mula nun ay mas marami na siyang kinakain at may layunin. Tuwing umaga ay nahuhurnong siyang isang palayo ngang lilang patatas. Naniniwala siya na mas maganda ang lilang patatas dahil nabasa niya na mayroon itong maraming antioxidants. At ito ang kinakain niya sa halip na kanin. Tuwing hapon ay kumakain siya ng isa pang patatas para hindi magutom. Kung minsan, kapag hirap siyang lunukin ang inihurnong patatas, kumakain siyang ilang pirasong atsara, at humihigop ngang malamig na suka nga atsara para mas madaling lunukin. Akala niya ay mabuti iyon. Ipinakmamalaki pa niya ito sa kanyang nga kapitbahay. Sa unang 3 buwan, wala siyang naramdamang kakaiba. Naglalakad pa rin siya ng normal, nakakatulog, at nakakakain.
Ngunit pagsapit ngang ika-4 na buwan, nagsimulang lumabas ang maliliit na senyales. Mga senyales na madalas balewalain dahil akala ay normal lang sa pagtanda. Pagkagising sa umaga, medyo namamaga ang kanyang mukha, lalo na ang paligid ng kanyang mata. Akala niya ay dahil sa masyadong mataas ang unan. Pagdating ng hapon, medyo namamaga ang kanyang nga bukong-bukong at nag-iwan ng marka kapag tinanggal ang medyas. Akala niya ay dahil sa matagal na pagtayo. Kung minsan, medyo mabilis ang tibok ng kanyang puso, medyo irregular kapag umaakyat ng hagdan. Akala niya ay dahil sa edad, dahil sa blood pressure, at ininom lang ang kanyang gamot sa blood pressure at tapos na ang problema. Walang sinuman sa bahay, kasama na siya, ang nag-isip tungkol sa bato. Walang nag-isip tungkol sa patatas. At iyon ang pinakamapanganib na bagay sa kwentong ito. Hindi dahil ang patatas ay parang pesticide, kundi dahil dahan-dahan itong nakakapinsala, tahimik, walang sakit, at walang malinaw na senyales upang huminto at maginala ang mga tao. Ang bato ang pinakatahimik na organ sa katawan. Nagtitiis ito ng hindi nagrereklamo, humihina ng walang babala, hanggang sa hindi na ito makatagal, huli na ang lahat upang baliktarin. Kaya ano ang problema, nadulot NG patatas? Ang pangunahing salarin ay potassium, isang mineral na kailangan ng ating katawan sa normal na kondisyon. Ngunit kapag humina ang bato dahil sa edad, ito ay nagiging isang tahimik at lubhang mapanganib na maninira. Isipin ninyo ang inyong bato bilang isang filter ngang tubig. Ang uri ngang filter na ginagamit ngang lahat nun. Ang filter na may puting korsalub. Kapag bago, anuman ang daming tubig na ibuhos, sinasala nito ang parehong daming malinis na tubig. Ang potassium at iba pang basura ay naipapanatili at inilalabas sa ihi. Ngunit paglampas ngang 60 taong gulang, ang filter core na iyon ay ginamit ng ilang dekada nang hindi napapalitan. Nagkakaroon ito ngang dumi, nababara, at nababawasan ang pagiging epektibo ngang pagsasala taon-taon. Ayon sa medisina, ang normal na kidney function ng isang tao ay natural na bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon pagkatapos ng edad na 40. Ibig sabihin, pagsapit ngang 70 taong gulang, kahit wala kang anumang sakit sa bato, ang iyong bato ay gumagana na lamang ngang humigit kumulang 70% kumpara nung bata ka pa. Ang 70% ay tila marami pa rin, ngunit kapag nakatagpo ito ngang malaking dami ngang potassium mula sa patatas na ibinubuhos dito araw-araw, hindi sapat ang 70% na iyon para maproseso agad. Isang medium-size na patatas, na kasing laki ngang kamaong isang matanda, ay naglalaman ng humigit kumulang 400 hanggang 500 mg potassium. Ang bilang na iyan ay tila abstract, ngunit ipapaliwanag ko ito para mas madaling maunawaan. Iyan ay halos 84 na kabuang dami na potassium na ligtas na maproseso ang bato ang isang nakatatanda sa buong araw. Kumain si Ginang Reyes ng isang patatas sa umaga. Kung minsan ay isa pa sa hapon, ibig sabihin, kumuha siya ng halos kalahati o higit pa sa kalahati ngang limitasyon ang pagproseso ang bato mula lamang sa patatas, hindi kasama ang iba pang pagkain sa araw. Ang potassium na hindi naitapon ay maipon sa dugo, at ang mataas na potassium sa dugo, na tinatawag nga medisina na hyperkalemia, ay isa sa mga pinakamapanganib na kondisyon na kinakatakutan nga emergency doctor dahil direktang sinasalakay nito ang puso. Ang potassium ay isang regulator ngang electrical signal ngang kalamnan ngang puso. Tumutulong ito sa puso na kumiwal ng tama ang ritmo at lakas. Ngunit kapag lumampas sa limitasyon ang antas ngang potassium sa dugo, nagugulo ang electrical signal na iyon at nagsisimulang tumibok ang puso ng hindi normal. Irregular ang tibok, at kung hindi ka agad malunasan, ganap na titigil ang tibok ng puso. Sigurado ako na mayroon kayong iniisip ngayon, Dok, noong bata pa ako, mas marami pa akong kinakain na patatas kaysa ngayon at wala namang nangyari. Bakit ngayon hindi na?
Ito ang tanong na pinakamadalas kong marinig tuwing pinag-usapan ang bagay na ito, at ang sagot ay nasa mismong filter na binanggit ko kanina. Noong bata pa, bago pa ang filter core, anuman ang damingang potassium na ibuhos, sinasala nito ang lahat ng walang problema. Ngunit ngayon, luma na ang filter core, may dumi na ito sa loob ng ilang dekada. Sa parehong damingang patatas, hindi na kayang iprosesong bato ng sapat. Nagbabago ang katawan, ngunit hindi nagbabago ang nakasanayang pagkain. Iyan ang nakamamatay na agwat na nakita ko sa daan-daang medical records sa loob ng 35 taon. At iyan ay kuwento pa lamang ng pagkain ng patatas ng mag-isa. Ang tunay na panganib ay nagsisimula kapag ang patatas ay sinamahan ng bagay na madalas kinakain ng Pilipino. Ang unang pagkakamali na nagawa ni Ginang Reyes at ng 9 sa 10 tao na kumakain ng patatas ay ang pagkain ng patatas kasama ang atsara. Tinatawag ko itong bitag ng alat, ang sumasara sa pintuan ng bato sa hating gabi. Nahihirapan ang mga Pilipino sa paglunok ng patatas, at ayon sa ugali, kumukuha sila nga atsara ngang pipino o repolyo, humihigop ngang isang suboeng maalat na suka nga atsara para mas madaling lunukin. Ang kombinasyong ito ay napakapamilyar na tinatawag itong perfect match. Mayroon pa ngang programa sa kalusugan na nagsasabing ang probiotics sa atsara ay nakakatulong sa mas mahusay na pagtunaw ngang patatas. Ngunit bilang isang nephrologist, direkta kong sinasabi sa mataong higit sa 60 taong gulang na may bumababang kidney function, ito ay isa sa pinakamasamang kombinasyon na maaring makaroon sa hapagkainan. Bakit? Dahil ang patatas ay isang potassium pum, habang ang atsara ay isang sodium pum. Kapag pumasok ang sodium mula sa atsara sa katawan, biglang tumataas ang antas ng asin sa dugo. Agad na sumisipsip ngang tubig ang katawan upang lasawin ito, na nagpapataas sa dami ngang dugo na dumadaloy, kaya tumataas ang presyon ng dugo. Ang bato, na abala sa pagprosesong maraming potassium mula sa patatas, ay biglang nakakaroon na karagdagang presyon mula sa mataas na presyon ng dugo na dulot ng sodium. Para itong dam na nagsisikap pigilan ang baha, ngunit biglang umulan ng malakas mula sa ibang direksyon. Ang mas masahol pa ay kapag hinikpitan ngang sodium ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato at pinataas ang presyon ng pagsasala, hindi na kayang itula ng bato ang potassium palabas sa ihi. Sa halip, ang potassium ay mananatili at ibabalik sa dugo. Tinatawag itong sodium-induced potassium excretion inhibition effect. Sa madaling salita, ang alat ng atsara ay nagbabara sa daanan ng potassium, na humahadlang dito na makalabas, na ipon sa dugo, at araw-araw ay tahimik na itinutulak ang antas ng potassium sa dugo na mas mataas kaysa sa ligtas na limitasyon. Ang European Journal of Kidney Medicine noong 2022 ay naglatala ng isang pag-aral na sumubaybay sa mahigit 4,000 na katatanda sa loob ng 5 taon. Napagpasiyahan na ang mataong sabay na kumakain ng pagkain na mataas sa potassium at mataas sa sodium araw-araw ay may 2-3 beses na mas mataas na panganib ngang acute hyperkalemia kumpara sa grupo na hindi pinagsasama ang dalawang uri ngang pagkain na ito. Ang 2-3 beses ay hindi 10% o 20% kundi higit sa 2.5 beses. Naitala din ngang University of Santo Tomas sa isang hiwalay na pag-aral na sa grupo ngang nga pasyente na 65 taong gulang pataas. 3 linggo lamang ngang ganitong kombinasyon ngang pagkain araw-araw ay nagdulot ng average na 17.8% pagtaas sa creatinine sa dugo, isang indikator ngang kidney function. Dito sa Philippine Heart Center, ipinapakitang datos mula sa nephrology department na sa mga pasyenteng na-admit sa emergency room dahil sa hyperkalemia, mahigit 60% ang may ugali na kumain ng pagkain na mataas sa potassium kasama ngang maalat na pagkain araw-araw. Ang manumrong ito ay hindi para takutin. Ang ito ay ebidensya mula sa tunay na tao,
tunay na pagsusuri upang makaroon kayo ngang batayan para makagawa ng tunay na desisyon. Si Ginang Reyes ay isa sa mga taong iyon. Kumain siyang patatas kasama ang atsara sa loob ng ilang buwan. At ang resulta ay ang gabing iyon nang tumunok ang ambulansya bandang 2,0 gram madaling araw na ikinuwento ko sa simula. Ngayon gusto kong subukan ninyo ang isang maliit na bagay ngayon. Habang pinapanood ang video na ito, umupo kayo at iunat ang inyong mabinti. Pagkatapos ay gamitin ang inyong hinlalaki upang mariing idiin sa loob ng inyong sinbone ang bahagi ng buto sa inyong binti. Bilangin hanggang 10 segundo, pagkatapos ay iangat ang iyong kamay. Kung ang imprint na iniwan ng iyong daliri ay agad na tumalbog pabalik na parang spring, normal iyon. Ngunit kung ang imprint ay nanatili sa loob ang ilang segundo at hindi tumalbog pabalik, iyon ay isang senyales ang pamamaga dahil hindi mahusay na naitapon ng bato ang tubig at kailangan mong magpatingin agad sa isang nephrologist, humingi ng creatinine test at GFR measurement. Kung tanungin kayong doktor sa klinika kung ano ang problema, sabihin lamang ang eksaktong pangungusap na ito. Gusto kong ipacheck ang aking GFR at potassium level dahil nag-alala ako sa aking kidney function. Huwag hayaan na sukatin lang ang iyong blood pressure at pawin ka na. Ginawa mo na ba ang pagsubok na iyon? Ano ang resulta? Kung normal, mabuti. Patuloy na makinig upang malaman kung paano ito panatilihing normal. Kung mayroon kang senyales, huwag maghintay hanggang sa susunod na linggo. Huwag maghintay hanggang sa makaramdam kang sakit. Ngayon, may iniisip ka ba sa bahay na kumakain ng patatas araw-araw? Ang iyong asawa, ang iyong magulang na nasa kabilang kwarto. Kung mayroon, tawagin sila at panorin ng makasama. Huwag mong ikuwento sa kanila dahil hindi mo may kukwento ang lahat para marinig nila ng direkta. Ang pangalawang pagkakamali na nakikita kong napakakaraniwan, mas karaniwan pa kaysa sa atsara at mapanganib sa ibang paraan, mas tahimik, mas matagal, ay ang pagsasama ng patatas sa gatas o sa saging. Tinatawag ko ang pagkakamaling ito na doble bomba ng potassium, ang tahimik na nagpapagulo sa tibok ng puso. Nitong mga nakaraang taon, naging napakapopular ng blender. Sa abalang umaga, maraming tao, kasama na ang mga anak na nag-alala sa kanilang mamagulang, ay nagbe-blender ng inihurnong patatas na may saging. Kung minsan, ay dinadagdagan pang gatas para maging isang makapal, matamis, at madaling inumin na smoothie. Akala nila ay iyon ang perpektong almusal, mabilis, masustansiya, at natural na pagkain. Hindi na kailangan nga nakatatanda na masyadong ngumuya, madaling lunukin, na tila makatuwiran. Ngunit para sa lumang bato na humina na ang function, iyon ay isang dobleng atake na hindi kayang labanan ng puso. Ang isang medium-size na patatas ay naglalaman ngang humigit kumulang 500 mg potassium. Ang isang hinog na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg na potassium, na pinaksama ay halos 900 mg na potassium. Halos ang buong dami ng potassium na ligtas na maproseso ng bato ng isang nakatatanda sa isang araw, ay direktang ibinubuhos sa katawan sa loob lamang ng wala pang 5 minuto ng pag-inom ng isang smoothie. Walang mekanismo ang bato upang iproseso ang napakalaking dami ng potassium na ito na dumarating ng napakabilis. Ang resulta ay biglang tumataas ang antas ng potassium sa dugo at ang puso ang unang nagdurusa, at iyon ay hindi pa kasama ang gatas. Ang gatas ay mayaman sa calcium at protina, ngunit mayroon din itong maraming phosphorus, isa pang mineral na hindi kayang itapon ngang mahinang bato ng sapat. Kapag naipon ang phosphorus sa dugo, tumutugon ang katawan sa paraan na hindi inaasahan ngang marami. Kinukuha nito ang calcium mula sa buto upang balansehin. Tama, ang gatas na iniinom mo upang madagdagan ang calcium para sa buto, kapag hindi kayang iproseso ng bato ang phosphorus na kasama, ay humihila ang calcium palabas sa buto. Ang calcium na kinuha ay hindi nawawala.
Bumababa ito at kumakapit sa pader ng daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng pagiging matigas at malutong ng daluyan ng dugo na dati ay malambot at nababaluktot, tulad ng isang plastic hose na matagal nang nakalantad sa araw. Tinatawag itong vascular calcification. At kapag ang madaluyan ng dugo ay nakaroon ng calcification, hindi na kontrolado ang presyon ng dugo, at tumataas ng maraming beses ang panganib ng stroke at heart attack. Alam ko ang susunod ninyong tanong, kaya, hindi ba maganda ang gatas para sa buto? Hindi ko sinasabi iyan. Ang gatas ay mabuti, ngunit sa kondisyon na sapat ang lakas ng bato upang iproseso ang phosphorus sa gatas. Para sa mga kabataan, walang problema, ngunit para sa mga nakatatanda na may nabawasan na kidney function, ang pag-inomeng maraming gatas araw-araw nang hindi sinusubaybayan ang phosphorus levels sa dugo ay ginagawa ang kabaliktaran ng nais nilang mangyari. At gusto kong magdag ng kaunti patungkol sa gatas bago ko ikuwento ang susunod na kuwento. Maraming tao ang magtatanong dito, paano ako makakakuhang calcium kung hindi ako uminom ng gatas? Ang sagot ay hindi ko sinasabi na huwag kayong uminom ng gatas ng tuluyan, kundi hindi dapat inumin ang gatas kasamang patatas sa isang pagkain o sa maikling panahon. At ang dami ng gatas ay kailangan ding kontrolin, hindi dalawang malalaking baso araw-araw tulad ng ginagawa ng marami. Isang maliit na baso sa umaga na hindi kasama ng pagkain na mayaman sa potassium at regular na sinusubaybayan ng phosphorus levels sa dugo. Iyan ang ligtas na paraan ng pag-inom ng gatas para sa mga nakatatanda na may nabawasan na kidney function. Maari ding makuha ang calcium mula sa iba pang pinagmumulan na mas mababa ang phosphorus tulad ng madilim na berdeng gulay, tofu, o maliliit na isda na kinakain ng buo ang buto. Mga bagay na pamilyar at karaniwan sa pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino. Ang pananaliksik mula sa University of the Philippines na inilathala sa Philippine Journal of Nephrology noong 2020 ay sumubaybay sa mahigit 2,000 nakatatanda na may bahagyang hanggang katamtamang pagbabang kidney function sa lubang 6 na taon. Ang resulta ay nagpakita na ang grupo na sabay na kumakain ng gatas at pagkain na mayaman sa potassium araw-araw ay may 23% na mas mabilis na pagbabaeng kidney function kumpara sa grupong pinahiwalay ang dalawang uri ng pagkain. Ang 23% ay tila isang numero, ngunit kung isasalin sa buwan, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng sapat na kidney function para mabuhay ng normal o kailangang maksimulang mag-isip ng dialysis option ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng maraming taon. Si Mang Jose Garcia, 74 taong gulang, mula sa Pampanga ay isang halimbawa na hindi ko malilimutan. Siya ay isang retired na karpintero, buong buhay ay sanay sa pisikal na trabaho, malaki at malakas. Pagkatapos magretire, nag-alala ang kanyang anak na babae na dahil hindi na gaanong aktibo ang kanyang ama, hihina ang kanyang buto, kaya tuwing umaga ay pinagalo niya para sa kanya ang isang smoothie ng patatas, saging, at gatas ng mani. Sinasabing iyon ang pinakamahusay na resipe para sa buto. Uminom si Mang Jose dahil ayaw niyang biguin ang kanyang anak. Pagkalipas ang 3 buwan, pumunta siya sa akin dahil sa pangangati ang buong katawan, malalim na pangangati sa ilalim ng balat, hindi pangangati sa ibabaw ng balat na kinakamot hanggang magdugo ngunit hindi pa rin nawawala. Aniya sa mahinang boses, "Doktor, hindi na po ako makatulog nitong mga nakaraang linggo, tuwing hihiga ako, makati ng husto. Kapag kinakamot ko naman, nalulungkot ang mga anak ko kaya hindi nila ako pinapakay." Ipinakitang resultang pagsusuri na halos doble ang phosphorus sa kanyang dugo kaysa sa normal na antas. Ito ay senyales ang phosphorus poisoning dahil hindi kayang itapon ng bato ng sapat. Ang pangangating iyon ay hindi sakit sa balat. Iyon ay ang phosphorus na nagpapagalaw sa mga nerve endings sa ilalim ng bala. At ang resulta ng kanyang bone density test, kahit umiinom siya ng gatas araw-araw sa loob ng 3 buwan, ay nagpakita na mas manipis ang kanyang buto kumpara sa huling pagsusuri.
Ang calcium ay nakuha mula sa buto at kumapit sa dingding ng gadaluyan ng dugo. Agad niyang itinigil ang smoothie na iyon nang ipaliwanag ko sa kanya, at pakalipas ng 2 buwan ay unti-unting nabawasan ang pangangati. Ngunit ang bone density ay matagal bago makabawi ngang bahagi. Ang ikatlong pagkakamali, at ito ay isang pagkakamali na itinuturing kong agad na mapanganib, hindi unti-unting mapanganib, ay ang pag-ihaw ng patatas. Tinatawag ko itong sugar-coated trap, ang traidor sa mga pasyenteng may diabetes. Kapag malamig ang panahon, walang makakapigil sa amoy ng inihaw na patatas. Ang matamis, sunog na amoy na nagmumula sa mga pushcart sa gilid ng kalsada. Maraming nakatatanda na may diabetes, na nakakarinig na hindi maganda ang kanin dahil nagpapataas ito ang blood sugar, ay lumilipat sa pagkain ng inihaw na patatas sa halip na kanin. Akala nila ay natural na pagkain ito, mas maganda kaysa kanin. Ngunit ito ang hindi alam ng marami. Kapag ang patatas ay inihurno o pinakuluan, ang glycemic index nito ay nasa pagitan ng 40 hanggang 50. Nakabilang sa mababang grupo, ibig sabihin ay hindi ito nagpapataas ng blood sugar ng biglaan. Ngunit kapag inihaw ang patatas, halos lahat ng moisture sa loob ay sumisingaw. Lumiit ang volume nito ngunit ang asukal at potassium sa loob ay nagiging concentrated. Ang glycemic index ng inihaw na patatas ay biglang tumataas sa mahigit 90, katumbas ng pagkain ng matamis na cake o pag-inom ng soft drinks. Parehong patatas, ngunit magkaibang paraan ng pagluluto, ay lumilihang 2 bagay na ganap na magkaiba sa epekto sa katawan. Ang mga pasyenteng may diabetes na kumakain ng inihaw na patatas araw-araw sa halip na kanin ay kumakain ng mataas na antas ng asukal araw-araw nang hindi nalalaman. Ang patuloy na mataas na blood sugar ay nakakapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang uri ng pinsala na tinatawag ng medisina na diabetic nephropathy, isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure na nangangailangan ng dialysis. At ang potassium sa inihaw na patatas, dahil sa pagiging concentrated, ay mas mataas din kumpara sa inihurnong patatas. Ibig sabihin, sabay nitong inaatake ang bato sa 2 direksyon. Nagbabala ang ating National Nutrition Council tungkol dito sa nutritional guidelines nito para sa mga may diabetes noong 2021 na ang inihaw na patatas ay hindi dapat ituring na kapalit ng kanin para sa mga taong kumokontrol sa blood sugar. Pinatunayan din ang isang pag-aaral mula sa University of the Philippines na inilathala sa International Journal of Clinical Nutrition noong 2023 na ang glycemic index ng inihaw na patatas ay 45% na mas mataas kaysa sa inihurnong patatas. At sa Endocrinology Department ng Philippine General Hospital, maraming pasyenteng may diabetes na na-admit dahil sa uncontrolled blood sugar ang natukoy na may ugali na kumain ng inihaw na patatas sa halip na kanin sa loob ng maraming makakasunod na linggo. Nakita ninyo, sa parehong patatas, ang paraan ng pagluluto ay lumiliha ng pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan at panganib. Si Ginang Reyes, ang sentrong karakter ng kuwento ngayon, ay maswerteng hindi kumain ng inihaw na patatas. Siya ay nahurno lamang. Ngunit nagawa niya ang una at ikalawang pagkakamali, kumain ng patatas kasama ang atsara at kumain ng masyadong marami, araw-araw sa loob ng maraming buwan. Ang resulta ay ang gabing iyon, nang nagsimulang tumibok ng irregular ang kanyang puso dahil sa antas ng potassium sa dugo na lumampas sa mapanganib na limitasyon, dumating ang ambulansya sa oras. Nang sinukat namin ang antas ng potassium sa kanyang dugo, ito ay 63 mmol. Ang mapanganib na limitasyon ay nagsisimula sa 5.5 at ang 6.3 ay isang antas na maaring magdulot ng cardiac arrest anumang oras. Ipinapakita ng electrocardiogram screen ang abnormal na ritmo ng puso. Ang mga electrical waves ng puso ay deformed. Mga senyales na agad na makikilalang sinumang emergency physician bilang isang emergency. Pagkatapos ng matagumpay na paggamot at nang magising siya, nakahiga siya sa kamangang ospital,
tumingin sa akin at nagtanong sa mahina pa ring boses, "Doktor, wala naman po akong ginagawang mali. Patatas lang naman po ang kinakain ko. Bakit po nangyari ito sa akin?" Wala akong sagot na mas magaan kaysa sa katotohanan. Sinabi ko, "Ginang, hindi po kayo nakamali sa paniniwala na maganda ang patatas. Maari po itong maging maganda kung kakainin ng tama. Ngunit ang inyong bato ngayon ay hindi na tulad noong nagtuturo pa kayo. Nagbago na ang inyong bato, ngunit ang inyong nakasanayang pagkain ay hindi pa nagbago kasama nito, at iyon ang agwat na nagtulak sa inyo dito ngayong gabi." Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumango. Namumula ang kanyang nga mata. Kaya ang pinakamalaking tanong ngayon ay, ang mga taong humina na ang bato dahil sa edad, tulad natin, ay hindi na ba dapat kumain ng patatas mula ngayon? Ang sagot ko ay hindi naman kailangan, ngunit kailangan itong kainin ng tama, at ang tamang paraan na iyon ay nangangailangan ng ilang hakbang sa paghahanda na hindi alam ng karamihan. Ang pamamaraan na ibabahagi ko ay tinatawag sa medical na potassium removal method o, sa madaling salita, ang pagbanlawng potassium mula sa patatas bago kainin. Ang pamamaraang ito ay maaring magbawas ng hanggang 50% ng potassium sa patatas, kaya makabuluhang mababawasan ang pasanin sa bato. Ang unang hakbang ay balatan at hiwain ng maliliit. Ito ay isang hakbang na nilalaktawan ng marami dahil iniisip nilang mas maginhawa ang magurnong buo. Ngunit ang potassium ay concentrated sa balat at sa ilalim ng balat. Ang pagbabalat ay ang unang hakbang sa pagtanggal. Pagkatapos balatan, hiwain ang patatas sa maliliit na blok na humigit kumulang 3 cm bawat panig. Ang pahiwa ng maliliit ay nagpapataas ngang ibabaw na lugar ngang kontak sa tubig. Kung mas maraming ibabaw, mas madaling lumabas ang potassium. Ang pangalawang hakbang ay ibabat sa maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 2 oras. Ang potassium ay nalulusaw sa tubig, kailangan lamang ibabat ng sapat, at isang malaking dami ng potassium ay natural na kakalat palabas ayon sa prinsipyo ng osmosis. Ang maligamgam na tubig na humigit kumulang 40 degrees, ibig sabihin ay sapat lang na init sa kamay, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, ay nakakatulong na mas mabilis ang prosesong ito. Palitan ang tubig ng isang beses sa panahon ng pagbabad para mas maging epektibo. Ang ikatlong hakbang ay pakuluan ng lubusan sa maraming tubig at itapon ang pinagpakuluan. Ito ang pinakamahalagang hakbang at isa ring hakbang na hindi ginagawang marami dahil sa panghihinayang sa matamis na tubig. Ang pinagpakuluan ng patatas ay matamis at mabango. Ngunit iyon mismo ang tubig na naglalaman ng lahat ng potassium na na-extract sa panahon ng pagpapakulo. Ang pag-inom ng tubig na iyon ay parang ininom muli ang lahat ng inalis mo. Itapon ito ng walang pag-aalinlangan, iyon ang mahalagang hakbang. Narinig ninyo ito, gusto kong direktang magtanong sa inyo ngayon, mayroon ba kayong kapamilya ngayon na nakahanda ng almusal na may patatas? Mayroon bang anak na nag-isip na ang pagbili ng patatas para kainin ng magulang ay isang magandang bagay? Kung mayroon, pakiusap. Ipakita sa kanila ang bahaging ito bago nila ilagay ang patatas sa steamer. Dahil ang pagmamahal na walang tamang impormasyon, kung minsan ay nagdudulot ng mga kahihinatnan na walang sinuman ang gusto. Tulad ng kuwento ng anak na babae ni Ginang Reyes, na umiyak ng husto sa pasilyo ng ospital dahil hindi niya maintindihan kung bakit na emergency ang kanyang ina pagkatapos lamang ng ilang buwan ng pagkain ng tinatawag na mabuti para sa kalusugan. Ang tamang kaalaman ang mas mahusay na nagpoprotekta sa ating mga mahal sa buhay kaysa sa anumang mamahaling pagkain. At sa wakas, tungkol sa dosis at oras. Kahit na dumaan na sa 3 hakbang ng pag-alis ng potassium, may potassium pa rin ang patatas, mas kaunti lang, kaya hindi dapat kumain ng marami. Ang limitasyon ay kalahating piraso kada araw. Ang laki ay kasing laki ng kamaong isang 6 na taong gulang na bata, hindi kamaong matanda.
Kainin sa umaga o tanghali kapag pinakamabilis ang metabolism. Huwag na huwag kumain sa gabi dahil kailangan magpahingang bato. At kung pumasok ang potassium sa hating gabi kapag bumabagal ang bato, ang panganib ngang pag-ipon ay tumataas ng maraming beses. At huwag na huwag itong isama sa atsara, maalat na isda, o anumang bagay na may mataas na nilalaman ng asin. Huwag itong isama sa saging o kamatis sa isang pagkain. Huwag gawing smoothie kasamang gatas. Natutunan ni Ginang Reyes ang mga bagay na ito pagkatapos siyang lumabas ng ospital. Sa follow-up check-up pakalipas ngang 3 buwan, dinalhan niya ako ngang isang maliit na bag, ilang tuyong dahon ng lemongrass mula sa kanyang hardin. Aniya, sabi po ang kapatid ko, maganda raw po ang lemongrass sa bato. Doktor, totoo po ba? Kinuha ko ang bag ng lemongrass at ngumiti. Bumaba na ang creatinine niya malapit sa normal na antas. Regular ang tibok ng puso, at ligtas na ang antas ng potassium sa dugo. Nagbago siya at nagbago ang resulta. Ngunit hindi lahat ay may ganitong magandang resulta. Ang bato ay iba sa atay, iba sa balat. Wala itong kakayahang magregenerate. Kapag ang mga tselngang bato ay lubhang nasira, hindi na sila bumabalik. Sa huling yuktong kidney failure, ibig sabihin, ang natitirang bahagi ng buhay ay nakasalalay sa dialysis machine. 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon. Nakaupo o nakahiga sa dialysis room ng ospital, may plastic tube na nakasaksa sa braso, nakatingin sa kisame. Kailangan maklif ng trabaho ang maanak para magatid at sundo. Mahigpit na kontrolado ang pagkain, bawat mangmang potassium, bawat mangmang phosphorus. Ang pakiramdam na gusto mong uminom ng isang basong tubig ngunit kailangan mong tumingin sa kaliwa at kanan upang malaman kung pinapayagan ka. Narinig ko na itong sinabi ng pasyente ng maraming beses. At tuwing maririnig ko, ramdam ko ang bigat sa aking puso. Hindi niyo kailangang marating doon. Hindi pa kayo nakakarating doon. At dahil hindi pa kayo nakakarating doon, ngayon na ang oras upang gumawang iba. Isipin ang ibang umaga. Isang umagang Sabado, bahagyang maaraw, nag-iisa kang pumunta sa palengke, hindi mo kailangan ng kasama. Ikaw mismo ang pumipili ng sariwang gulay, ikaw mismo ang nagbabayad, ikaw mismo ang umuwi. Pagdating sa gate, tatakbo ang iyong apo upang salubungin ka, kakapit sa iyong kamay, at hihilingin na buhatin. Mabigat na siya, halos 8 kilo, ngunit nakakaya mo pa ring yumuko at buhatin siya, nakangiti sa kanya. Alam mong kaya mo pa siyang buhatin ngang maraming taon. Hindi ito malaking bagay, ngunit iyan mismo ang unang nawawala sa mga tao kapag nagsimula silang umasa sa sakit. Ang iyong katawan ay nagsilbi sa iyo ang 60-70 taon. Karapat-dapat itong mas maunawaan mo ng kaunti. Hindi para matakot kundi para pahalagahan at protektahan ng tama. Kung mayroon kayong kapamilya ngayon na kumakain ng patatas araw-araw ngunit hindi pa alam ang mga bagay na ito, ibahagi sa kanila ang video na ito. Hindi lang ito pagpindot ng isang button. Ito ay ang iyong pagtatayo upang protektahan sila bago pa huli ang lahat. At kung gusto ninyong magsulat ng anuman sa seksyon ng komento, isulat ang pangalan ng taong iniisip ninyo habang pinapanood ang video na ito. Isang pangalan lamang. Kung minsan kailangan nga tao na maalala bago pa huli ang lahat. At hindi ibig sabihin na hindi na kontrolado ang sarili. Gumagana pa rin ang iyong bato. Tulungan mo itong gumana ng mas matagal. Ako si Dr. Renato Bagani. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang dito.